May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng Okay, mapagpalang hapon o gabi sa ating lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Sa muli, samahan niyo kami sa pagtalakay at pagpapatuloy ng aklat ng ikalawang Leviticus. Yes, sa Kabanata 30, mga panata. Sinabi ni Moses sa mga pinuno ng mga tribo ng mga Israelita, ito ang utos ni Yahweh. Kapag ang isang lalaki ay gumawa ng isang panata kay Yahweh o nanumpa upang obligahin, hindi niya dapat sirain ang kanyang salita, kundi dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Kapag ang isang babae na naninirahan pa sa bahay ng kanyang ama ay gumawa ng isang panata kay Yahweh o obligahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako at narinig ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang panata o pangako, ngunit walang sinabi sa kanya, lahat ng kanyang mga panata at bawat pangako na obligasyon niya ay mananatili. Okay. So yung paglalaki pala, nagsalita siya pangako, dapat niyang tuparin yun. Oo, valid Sa talaga pangako, yun. panata niya kay Yahweh. Hmm. Halimbawa, pupunta ako sa ganito, o mag-aalay ako ng ganyan, ganyan, pag ako'y ganito, yan. Pag naman ang babae na naninirahan pa sa bahay ng kanyang ama, so ibig sabihin wala pa siyang asawa, o andun pa sa poder ng tatay niya, at narinig ng tatay niya yun, at hindi siya pinigilan, valid yun, dapat niyang Dapat niya tuparin. Oo. Pero verse 5, oo. Ngunit kung pinagbawalan siya ng kanyang ama nang marinig ito, wala sa kanyang mga panata o mga pangako na obligado siya ang mananatili. Palalayain siya ni Yahweh dahil pinagbawalan siya ng kanyang ama. So ang ang babae ay under pa, ipapasakop pa sa kanyang ama Oo. sa pag-dalaga, no? Paano Verse kung 6. namamanata ang isa, babae man o lalaki, ngunit sa sarili niya lang, walang nakarinig? Paano yun? Ano ba ito? Kailangan ba pag namanata ka, kailangan may pagsasabihan ka o ano? Di ba kagaya ng babae na nasa poder pa sa Kasi kanya parang, ng kanyang ama? oo. Kasi parang Kung intention lang yun, intention kung isipin. Pero once na sinabi mo, publicly o may nakarinig, ano yun, binding. valid. Kasi pwede tayo mag-isip, ano kaya, isa-isip mo lang, ay, pag ako yumaman, magpapatayo ako ng house of prayer. Pero nasa Hindi, isip mo pa lang yun. Once hindi mo hindi yung verbally, Ay, mapagpalang gabi po. Mapagpalang gabi, Buti bro. naman, andyan ka na. mapagpalang gabi, Hindi, ang tanong, sensya na kayo, umattend ako saglit ng meeting. May meeting kasi kami dito sa asosasyon. Ngayon, ang tanong, yung bang panata, kailangan may witness. siguro para maging binding or valid. Para Kasi maging kung Okay. iniisip binding, mo lang, dapat kung may plano-plano witness. lang yun, di ba? Okay nga. Yung tanong ni, Sasabihin ka. tanong ni si Salty, paano kung sa sarili mo lang? Ay, hindi panata yun. Tanong ko yun, bro. Kaya nga, kaya sabi nga ni si Salty, paano kung sa sarili mo lang? Ngayon, hindi malaman kung intention mo ba talaga yung na yon o nagdadalawang Plano. isip ka pa. Parang plano mo pa lang yun, di ba? O plano mo pa lang. Ano ba yon? Valid ba yon? Paano? Walang nakarinig, di ba?
Basta Wala ang, nakarinig. ang tinutukoy kasi dito bro, yung may nakarinig na sinasabi mo. Okay. Kasi may witness. Okay. Hmm. Pag walang Ano ba pina- witness, hindi valid yun. ano bang pinag-uusapan nating panata nito? Kasi late ako eh. Panata Kaumpisa sa... pa lang natin, bro. Wala, kahit ano. Kasimula pa lang. Hindi nga, tungkol sa Kahit panata ano. ng... Oo, tungkol sa panata. Ibig sabihin Panata yung mo mga kaya Yahweh. vows. Tungkol ito sa mga vows. About sa ating alahayam. Oo. Anong ipinangako mo sa Teka muna, alahayam? wait lang. Kung sa ating alahayam yon, sinasabi ba niya na kailangan may witness? O di ba sabi nga eh, mag-iingat ka sa mga pangako mo sa ating alahayam. Hindi ba? Yun ang siguro bro, sa akin lang, hindi magiging panata kung walang witness. Kasi yun ang magiging mo, kumbaga parang kapag ito ay binuka ng iyong bibig at may nakarinig, ibig sabihin, decided ka na sa sarili mo na gawin mo ito. Kasi kung nasa isip mo lang, wala kang pinagsasabihan, hindi valid yun. Ano yung sis? Yung duality. Dalawa yung kinakausap mo dun eh. Oo. Hindi ba considered at witness yung isa? Oo, kung pwede naman. Kasi, Isang Kasi, authority kasi sila to oo, eh. kasi kasi, in the name, diba? oo. Oo. Diba? Sa Ngayon bro, ngalan ng Oh. aming Haring Yahawashai. Diba? O di may witness na yon sa ngalan ng aming Oo. Haring Yahawashai. mas lalong valid yan bro kung talagang inaddress mo sa kanya. Eh na nga, kasi siyempre, Hmm. di ba pag nagbabaw ka, alam nga naman, nagbabaw ka lang Oo. natin, plano ko pa lang. Eh, Hmm. niloloko mo sarili mo, no? Kasi dito, kapag ang lalaki Kaya ay lang witness ka din sa mga tao eh. oo, may witness ka din kasi ang nais Mm. yata nito ay magkaroon ng accountability doon sa iyong Oo. Oo, kasi pangako. magbabayad ka. Kasi Oo. magbabayad ka, natatandaan ko na kasi magbabayad ka kapag ka umusog ka, Oo. magbabayad ka. Oo. O Eh, kakailangan mo ng witness. paano yan kung may witness? Di ba? Merong karapatan ang mga nakarinig para mag-remind? Yes, karapatan ng mga Hindi kasi nakarinig. sis, may tinatawag na na tubos. Hmm. Tutubusin mo ngayon. Oo. Hmm. May tinatawag na tubos. So yung pinangako mo, hindi mo magampanan, babayaran mo sa alahayam yun. Di ba may pa nga, may certain age pa eh. Nadaanan na ba natin yun, di pa? Oo, nadaanan na natin. Oh, may certain Hmm. age pa. Kunyari, inalay mo yung, sinabi mo na yung anak mo, magsisilbi. Eh, pero hindi naganap nung Ayun na may tubos. dumating na yung age na yon. Eh, siya lang ang kausap mo nun. Oh, siya lang ang kausap mo nun. Paano yon? Kaya nga may covenant. Kasi ikaw na mismo magiging pulis sa sarili mo. Ganun ba? Hmm. Mm. Pwede. Kasi dito sa sa binasa natin, no, nasa verse 2, kapag ang isang lalaki ay gumawa ng isang panata kay Hawa o nanumpa upang obligahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako, hindi niya dapat sirain ang kanyang salita, kundi dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Mm. Pero So, ito, kasi, yung sa verse 3, kapag ang isang babae na naninirahan pa sa bahay ng kanyang ama ay gumawa ng isang panata kay Hawa o obligahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako at narinig ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang panata o pangako, ngunit walang sinabi sa kanya, lahat ng kanyang mga panata at bawat pangako na obligasyon ay mananatili. So pag hindi siya sinaway ng nakarinig sa kanya, valid yung kanyang panata. Pero kapag sinuway ng oo nga sinaway pala. siya ng kanyang ama, hindi valid yon. Ay, oo nga pala. Oo. Ito Meron yung yan verse eh. 5. Ngunit kung Mer pinagbawalan siya ng kanyang ama nang marinig ito,
wala sa kanyang panata o pangako na obligado siya ang mananatili. Oo, kasi dapat manggagaling pala ata doon sa elder nyo, sa pinaka-elder nyo sa bahay, which is yung magulang. Oo, yung Mm. magulang, yung lalaki, yung tatay, May ang verse niyan, mag-ano. sis eh. Ito nga, May verse. Ito yun eh. ito nga Ito ba yun. yun? Oo, ito yun. So, ibig sabihin, nakasalalay pala sa magulang mo rin ang O pagsisilbi. kung ang magpapanata ay isang babae na wala pang asawa at nakatira pa sa kanyang ama. Pero kung may asawa na siya, ang asawa niya dapat ang sasaway sa Basahin natin. kanya. Basahin Kasaway. natin verse Yung, 6. teka mo na Tama. sis, pakiulit nga doon sa lalaki. Yung sa lalaki. Ayan. Oh. Kapag ang isang lalaki ay gumawa ng isang panata kay Hawa o Mm, nanumpa upang obligahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako, hindi mm. niya dapat sirain ang kanyang salita, kundi dapat Ah, niyang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. kasi lalaki. Oo, kasi lalaki siya. Pero Mm, kapag babae na naninirahan pa sa kanyang ama, okay, 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 oo, okay. narinig ng kanyang ama yung kanyang pangako at hindi siya Okay. sinaway, valid yon. Pero pag So, sinaway siya, hindi siya valid. so Okay, itong verse verse na 6 to, tayo. applicable to sa inyo lang. Hmm, sa O mga sa mga babae. anak na babae. Oo, pero Mm, sa halimbawa, sa mga babae na may asawa, yung mm. asawa niya dapat ang sasaway sa kanya Sige, kung sige. hindi niya Makatwiran ito yun. pinapayagan. Makatwiran naman yun kasi babae. Mm. Okay, verse Sige po. 6. Kung siya ay nag-asawa pagkatapos gumawa ng isang panata o pagkatapos ng kanyang mga labi ay nagbigkas ng isang pabigla-bigla na pangako Mm. na obligado siya at narinig ito ng kanyang asawa, ngunit walang sinabi sa kanya, ang kanyang mga panata o mga pangako na obligado siya ay mananatili. Ngunit kung pinagbawalan siya ng kanyang asawa nang marinig ito, pinawalang bisa niya ang panata na ipinangako niya o ang pabigla-biglang pangako na obligado siya at palalayain siya ni Yahawa. So kung halimbawa, namanata siya dalaga pa, tapos bigla siya nag-asawa, and then nalaman ng asawa niya na namanata siya, pero tumanggi ang asawa, pinagpapawalang bisa na ng asawa niya yung kanyang panata. Kasi ano na siya, umalis na siya sa kanyang ama na inalaw siya pero ngayon nag-asawa na siya. So papasakop niya siya sa kanyang asawa. Pag pinagilan ng asawa yung panata. Pero pag wala namang binanggit ang asawa, valid ba yon? Dapat niyang tuparin. Pero pag yung pinigilan siya ng asawa, "Ay, hindi natin kaya yan. Hindi pa tayo handa dyan." Oh. Palalayain siya ni Yahawa doon sa kanyang panata. Okay. May mga katanungan? Okay. Proceed tayo sa verse 9. Ang anumang panata o obligasyon na ginawa ng isang balo o babaeng diborsyada ay magiging may bisa sa kanya. Kasi walang lalaking nakano sa kanya, di ba? Oo. Saka hindi na siya obligasyon ng kanyang ama. So balo o at ano na siya, diborsyada, meron siyang sariling desisyon sa sarili. Oo. Kung kung ang isang Dahil babae single na siya. nakatira, oo, kung ang isang babae na nakatira kasama ang kanyang asawa ay gumawa ng isang panata o obligahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pangako sa ilalim ng sumpa at narinig ito ng kanyang asawa, ngunit walang sinabi sa kanya at hindi siya pinagbawalan, lahat ng kanyang mga panata o mga pangako na ipinangako niya ay mananatili. Ngunit kung pinagwalang bisa ito ng kanyang asawa nang marinig ito, wala sa mga panata o mga pangako na nagmula sa kanyang mga labi ang mananatili. Pinawalang bisa Tanong, ito ng kanyang asawa at palalayain siya ni Yahawa. Pero ito sa babae lang. may Babae. tanong. Pero kung ang lalaki, kahit ayaw ng babae, kaya dahil ang babae sakop ng lalaki, yung panataan ng lalaki, hindi kailangang baguhin ng babae. Hindi niya mababago o mapipigilan. Kasi lalaki siya eh.
May tanong 'Di ba? ako, Hindi siya sis. saklaw ng ano. Oo. Paano kung babae ang magpipigil sa isang babae na namamanata? Huwag mo yan Yun, gawin. Halimbawa, ganun. yun nga ang Kung babae ang magpipigil din, yun lalaki ang lang ba? sinasabi ko. Yun nga ang sinasabi ko eh. Ano eh, parang ano eh, tingnan natin sa verse 18. Yun nga yun din yung discuss ko. Bakit pag sa babae lang yun? Kaya basahin pa natin kung ano, kung meron sinabi provision para sa lalaki, ang babaeng asawa ang pipigil. Basahin natin ang verse 13. Maaaring kumpirmahin o ipawalang bisa ng kanyang asawa ang anumang panata na ginawa niya o anumang sumpang ipinangako niya na ipagkakait ang kanyang sarili. Ngunit kung walang sinabi ang kanyang asawa sa kanya tungkol dito sa bawat araw, kinukumpirma niya ang lahat ng kanyang mga panata o ang mga pangako na katali sa kanya. Kinukumpirma niya ito sa pamamagitan ng hindi pagsabi sa kanya nang marinig ito. O parang kinoconfirm ng lalaki yung panata ng kanyang asawa dahil wala siyang sinasabi. So, yung silence means agreement, no? Oo. Ang tanong ko, Ngunit ganito. Ang tanong ko ganito. kung yung lalaki Halimbawa, ay namanata, hindi, ang babae ang namamanata. Ngayon, pinigilan siya ng isang babae. Hindi pwede yon. Ang lalaki lang ba ang valid? Halimbawa, yung oo, babae manata, yung kaibigan niya ngayon na babae ang magbabawal sa kanya. hindi Valid naman niya yan. kaisang laman yun eh. Hmm. Hindi niya So may kaisang one laman flesh. lang. Kaisang Lalaki laman lang. lang. Oo. Ama Lalaki o lang sis kaisang ang laman. pwedeng kumontra. Oo. So lalaki lang. Okay. Oo. Kahit kaibigan mo lalaki, hindi. Kasi hindi mo naman ka one flesh yun. Sino ba siya? Ano? Oo. Diba? Kahit nga Ang kapatid, ano lang, hindi eh. bali At ang ama naka-specify dito, tatay lang o at asawa. asawa ng babae. Lalaki. Hindi Oo. rin pwede kapatid kahit lalaki. Hindi. Walang At least, naka-specify Unless wala yung, hindi kaya, kapag wala yung tatay, di ba pwedeng authority kayo, uncle o kuya? Walang nakalagay Wala sis kasi eh. nakalagay dito no? kahit Oo. kapatid, no? Halimbawa, Kahit Si kapatid. Yahawa naman ang halimbawa, kaya hawak. Oo. halimbawa wala nang magulang eh. Kaya, para Tapos kay single Yahawa pa. Tapos single pa. Tapos kapatid niya lang, magkapatid sila ang nandyan. Kapatid na Parang lalaki niyang hindi. magbabawal. Hindi pa Ah, rin. ang binigyan ng Valid authority lahat ng sis ng kanyang Yahawa. sasabihin. Kung Okay. single siya, kung siya lang mag-isa, walang may kumontra, o di valid lahat Oo. yun. Pero wala naman kasi Oo. nakasulat, no? Oo. Kasi Yahawa is, oo. Mas mataas si Yahawa kaysa sa ibang tao na di ba? Doon ko nangako sa kanya eh. Ang binigyan lang yan ng authority ay ang ama o ang asawang lalaki. Okay, verse 15. Okay. Ngunit kung pinawalang bisa ito ng asawa pagkatapos ng ilang panahon nang marinig ito, kailangan akuin ng asawa ang mga bunga ng kasalanan ng asawang babae. So magiging kasalanan yun para sa babae at aakuin ng lalaki. Halimbawa, nagbago pala ang kanilang kabuhayan. Ngayon, sabi ng asawa niya, pero matagal na niyang alam yung panata, noon lang niya kukontek, babayaran ng asawang lalaki. Ganito ang mga regulasyon na ibinigay ni Yahweh kay Moses tungkol sa mga panata at pangako na ginawa kay Yahweh ng isang lalaki o babae. Babayaran niya ng may 20% surcharge, di ba? Hmm. Yung mga, anbawa, nangako ka ng magbabayad pa yung lalaki ng mahigit 20%. Yung lalaki ang 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 Base, ang base babae. sa age. Pero pag ang Base sa age lalaki niya. ang oo. Pero Paano ang kung ang bayaran? lalaki ay namanata, parang hindi walang authority ang babae na pigilan yun. Hindi nakasulat dito eh. Parang walang authority ang asawa niyang babae na pigilan yun. Kahit pa 10 yung asawa niya, wala ni isa sa kanila ang may authority. Kasi si Aba, lalaki, kumbaga, lalaki sa lalaki usapan, no? Siguro dahil head of the family.
So, may reaction po po. Oo, yun Siguro nga, nga. Oo. head of the family ang ang binibigyan ng diin dito. Oo. Mm. Eh, yun. Teka muna, yung bang pag ano ang katumbas? Dadaanan pa lang ba yun? Katumbas ng pagbawi doon sa panata. Maghahandog ka eh. At saka Hindi may po. equivalent May siya na equivalent Ay, yung na. depende katumbas kung ng ano ng pagbawi. saserdote. Oo. Magbabayad ka Oo, ba ng plus 20%. pilak, ginto, base sa age, base sa, Kasi ano ba? saserdote ang mag-aano nun eh. Ang Saserdote. Yun magtatakda na. niyan bro ay saserdote. Yun. Pero wala bang halimbawa dyan? Na, ito, walang halimbawa na gano'n. Wala pa tayong nadaan ng may halimbawa Wala na pa. binigay. Sige. May ano, Sige. sis, yung siguro pag halimbawa, meron binigay yung ng santuario. Di ba, halimbawa Oo, pero wala pang may edad, may age. ang ibig sabihin sis, wala pang karakter dito na example. Wala pa. Wala pa. Oo. Dadaanan pa lang. Wala pang babawi. Oo. Sige, Mayroong sige. regulasyon na ibinigay, ngunit pero wala wala pa. pang halimbawa na karakter na pwedeng pagbasihan Oo. sa So, regulasyon. ibig sabihin, magpatuloy pa tayo. Mm. Baka mamaya Kasi may wala matagpuan tayo. baka may Okay. matagpuan tayo doon. Oo. Sige, sige. Fight. Sige. Okay. Baka gusto nyo bigyan ng example. Kayong muna example. Hindi na. Tuloy. Mahirap mamanata kung hindi mo kaya, no? Okay, Sige, tuloy. kabanata. Okay, kabanata 31. Paghihiganti ng mga Israelita laban sa mga Midianite. So ito yung mga dineklara ng ng Alayam na kalaban nila mula noon. Kasi dahil sa pagsamba nila sa mga idolo. Dahil sa Yung paghikayat nila sa mga na-impluwensyahan ng mga Israelita sa na pagsamba sumamba sa sa idolo. mga idolo. Oo. Bigat ng parusa noon, pagka may Oo. sumamba ka sa idolo, Yun Mabigat nga, ang death parusa nun. penalty. Oo, galit. Oo. Tinan mo, Oo. ang galit ni Yahawa doon sa doon sa Midianite na babae. Kay Zimri. Oo. Kay Zimri. Kay Simri. Na At saka Nasa sinuhog Pangasinan. ni Pinehas. kay Sugbi. Sugbi ba yung pangalan? Nasa Pangasinan pa ba yun? Wala Hindi na. bro. Ikaw naman Hindi, Hindi yun. pakinggan mo yung last natin, talakayan. May Zimri. May Okay. Zimri kasi dyan na pangalan. Oo. Oo. Sige. Oo. Okay. May Zimri Okay, at verse saka 1. si Sugbi. Okay. Yung Sige, verse Midianita. 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipaghiganti mo ang mga Israelita laban sa mga Midianite. Kasi ang daming namatay, Pagkatapos, ikaw ay mapapasama sa iyong mga ninuno. Kaya sinabi ni Moses sa mga tao, armaduhan ninyo. Arm. Kasi, siguro, ano bang Tagalog sa arm yourselves? Bigyan ng sandata. Sandatahan. Oo. Armahan. Oo. Armahan, Armahan. sandatahan. Hindi. Armahan bigyan na ng lang, hindi. Armahan. Alisin na natin itong Armahan. Armahan. doon. Armahan. Armahan. Oo. Oo. Armahan ninyo ang ilan sa inyong mga lalaki upang makipagdigma laban sa mga Midianite, upang maisagawa ang paghihiganti ni Yahweh sa kanila. So, magpadala ng 1,000 lalaki mula sa bawat tribu sa labanan. So, 12,000 yun, no? Kaya't 12,000 lalaki na armado para sa labanan, 1,000 mula sa bawat tribu ang ipinadala mula sa mga angkan ng mga Israelita. Pinadala sila ni Moses sa labanan, 1,000 mula sa bawat tribu, kasama si Pinehas na anak ni Eleazar, ang saserdote, na dinala ang mga kagamitan mula sa santuario at ang mga shofar para sa pagsignal. Kaya kasama, kasi hindi ba sila pwedeng makipagdigmaan ng mga Levita, pero siguro yung Ark of the Covenant at saka yung shofar, yun ang kanilang pang-armas, no? Nakipaglaban sila sa mga Midianite ayon sa utos ni Yahweh kay Moses at pinatay ang bawat lalaki. Okay, mga lalaki lang pinatay nila, no? Kabilang sa kanilang mga biktima ay sina
Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba, ang 5 hari ng Midian. Pati si Balaam na anak ni Beor ay pinatay nila sa pamamagitan ng tabak. Ito pala ang kamatay ni Balaam. Oo. Okay. So, kasi sumali siya sa Midian di ba? Oo. Nagpaampuy siya sa mga Midianite. Dinakip ng mga Israelita ang mga babae at mga bata ng Midian at kinuha ang lahat ng mga kawan, mga tupa at mga gamit ng Midian bilang samsam. Kasi ang mga Midianite ay mga Hebreo. So yung mga babae pwede nilang pakasalan. Oo. Hebreo din sila. Sinunog nila ang lahat ng mga bayan na tinitirhan ng mga Midianite, pati na ang lahat ng kanilang mga kampo. Kinuha nila ang lahat ng samsam at mga kayamanan, pati na ang mga tao at mga hayop. At dinala ang mga bihag, mga kayamanan at samsam kay Moses at Eleazar, ang saserdote at sa kapulungan ng mga Israelita sa kanilang kampo sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Ilog Jordan, sa tapat ng Jericho. Kaya pala kapag stay sila ng matagal doon kasi wala na silang kalaban. Wala na yung mga Moabites. Si Moses, Eleazar, ang saserdote at ang lahat ng mga pinuno ng komunidad ay lumabas upang salubungin sila sa labas ng kampo. Si Moses ay nagalit sa mga opisyal ng hukbo, ang mga commander ng libo-libo at mga commander ng daan-daan na bumalik mula sa labanan. Tinanong niya sila, "Pinayagan ba ninyong mabuhay ang lahat ng mga babae?" Sila ang mga sumunod sa payo ni Balaam at ng akit sa mga Israelita na maging hindi tapat kay Yahweh sa insidente sa Peor, kaya't nagkaroon ng salot sa bayan ni Yahweh. Ngayon, patayin ang lahat ng mga batang lalaki at patayin ang bawat babae na nakipagtalik sa isang lalaki. Ngunit iligtas para sa inyong sarili ang bawat babatang babae na hindi pa nakipagtalik sa isang lalaki. Okay, tandaan na sa kanilang kapanahunan, ang mga babae ay may nakatakdang kasuotan para sa kanya-kanyang pagkakakilanlan. Tulad ng mga birhen, balo, may asawa at patotot ay may mga nakatakdang kasuotan. Kasi tinanong ko kasi ang dito, ang mensahero, paano malalaman kung virgin o hindi? Di ba? Pero Kaya nga di ba? later, Sabi nga, oo, naghubad siya ng kanyang kasuotan bilang berhen. Si Tamar, na si Tamar, oo. kapatid ni Pagluluksa. Absalom, Oo, anak ni King David. oo, yung nirate Oo, nirate ni-rape ni niya, Absalom. Absalom. Okay, okay. Kaya siguro alam nila kung sino ang virgin at hindi. Oo. Okay. Kasi iba din ang Sabi ko, kasuotan ng paano mga malalaman? patutot, di ba? At mga balo. Oo. Ano pa nga nagbiro pa yung isang baka sinisilip. Pero Hmm. yung isang kaha noon. Okay. Okay, so talagyan natin ang tandaan. Oo. Ayaw gumana ng aking Oo nga, bakit Okay, sa ang akin? sino? Ayaw din Oo. gumana, ano ba yan? Anyway, Nangyari? so verse 19, Ayun, pareho okay na. nag-synchronize pa sila, no? Oo. Verse 19, so ito ay na-reveal sa atin later na, di ba? Yung si Oo. Rebecca, bakit siya nagtakip ng mukha nung makita niya si Isaac. So, parang pagka katanda yun ng pagkabirihen, di ba? O pagkadalaga, di ba? Mm. Okay. Verse 19. Ang sinumang nakapatay ng tao o nakahawak ng isang napatay ay dapat manatili sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Yun, kasi defilement yun. Sinumang nakapatay o nakahawak. Sa ikatlo at ikapitong araw, dapat ninyong linisin ang inyong sarili at ang inyong mga bihag. So, ibig sabihin, pag napadaan ka lang, hindi ka defile. Pag ikaw ay humawak, linisin ang bawat kasuotan, pati na ang lahat ng mga bagay na gawa sa balat, buhok ng kambing o kahoy. Pagkatapos ay sinabi ni Eleazar, ang saserdote, so ito yung mga balat, buhok ng kambing o kahoy,
Pagkatapos ay sinabi ni Eleazar ang saserdote sa mga sundalo na nakipagdigma, ito ang hinihingi ng batas na ibinigay ni Yahweh kay Moses. Ang ginto, pilak, tanso, baka, lata, tingga at anumang bagay na hindi natutupok ng apoy ay dapat dumaan sa apoy. At pagkatapos ay magiging malinis. O, pwede nilang painitin lang, ano? Ngunit dapat din itong linisin ng tubig ng paglilinis. At anumang pwedeng matupok ng apoy ay dapat hugasan lang sa tubig ng paglilinis. Oo. Sa ikapitong araw, hugasan ninyo ang inyong mga damit. Siguro labhan. Hugasan ninyo ang inyong mga damit at kayo ay magiging malinis. Siguro labhan natin to, no? Nasaan yung aking? Wash eh. Pagkatapos ay maaari na kayong pumasok sa kampo. So, yung kanilang pinaalala yung paglilinis kasi nagagaling sila sa digmaan eh. Paghahati ng mga samsam. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ikaw at si Eleazar na saserdote at ang mga pinuno ng pamilya ng komunidad ay magbibilang ng lahat ng tao at hayop na nahuli. So, ang punong saserdote ang magbibilang. Hatiin ang mga samsam. Patay na nga pala si Aaron dito, di kaya si Eleazar na ang punong saserdote. No? Hatiin ang mga samsam ng pantay-pantay sa pagitan ng mga sundalo na lumahok sa labanan at ng natitirang komunidad. Mula sa mga sundalo na lumaban sa labanan, itangi bilang alay para kay Yahweh ang isa sa bawat 500. Maging tao, baka, asno o tupa. Okay. So, 500. 500 na tao, isa para kay Yahweh. 500 baka, isa para kay Yahweh, no? Asno, so, ganun kadami ang kanilang nakuha, no? Kunin ang alay na ito. Okay. Kunin ang alay na ito mula sa kanilang kalahating bahagi at ibigay kay Eleazar na saserdote bilang bahagi ni Yahweh. Mula sa kalahating samsam ng mga Israelita, pumili ng isa sa bawat 50, maging tao, baka, asno, tupa o ibang hayop. Ibigay sila sa mga Levita na may pananagutan sa pangangalaga ng tabernakulo ni Yahweh. Kaya't ginawa ni na Moses at Eleazar ang saserdote, ang iniutos ni Yahweh kay Moses. Okay. So, di ba binigay kay Yahweh yung isa sa bawat 50. Then yung mga natira, yung tigli 50, 49, pinagsama-sama, hinati yon. Yung kalahati, sa mga Levita, yung kalahati para sa mga, sa mga sundalo sa buong Israelita. So, yung kalahati, Levita, ang kalahati, sundalo. Kaya ginawa ni na Moses, sa mga So, may sariling ang mga Levita. Okay. Ang mga natirang samsa mula sa mga kayamanan na kinuha ng mga sundalo ay 675,000. Ang dami pa rin na tupa. At 72,000 baka at 61,000 asno. At 32,000 babae na hindi pa nakipagtalik sa isang lalaki. Siya siguro yung magaganda at malulusog na babae na punta sa paglilingkod sa tabernakulo. Ang kalahating bahagi ng mga lumaban sa lagbanan ay 337,500 tupa. Ayun ang kalahati. Doon sa 675, na libong tupa. Okay. Na ang alay para kay Yahweh ay 675. Kasi syempre, isa sa 50, 36,000 baka na ang alay para kay Yahweh ay 72. 30,500 na asno na ang alay para kay Yahweh ay 61. 16,000 tao na ang alay para kay Yahweh ay 32. So, nakadetalye, no?
Ibinigay ni Moses ang alay kay Eleazar na saserdote bilang bahagi ni Yahweh ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. So hindi nila kailangang mag-contribute kasi merong binigay talaga sa mga Levita na pang-alay sa araw-araw. So kaya nilang mag-aalay ng isa sa umaga, isa sa gabi, araw-araw, ano? Ang kalahating bahagi na nauukol sa mga Israelita na itinangin ni Moses mula sa bahagi ng mga lumaban, ang kalahati ng komunidad ay 337,500 na tupa, 36,000 baka, 30,500 asno, at 16,000 tao. Mula sa kalahati ng mga Israelita, pumili si Moses ng isa sa bawat 50 mga hayop ayon sa utos ni Yahweh at ibinigay niya ito sa mga Levita na nangangalaga sa tolda ni Yahweh. O di ba Okay, yung so tama din yung kalahati. sinasabi natin na hindi hihingiin sa iyo ni Yahweh ang wala sa iyo. Kaya naman Oo. dito nakakapaghandog sila ng bilang na itinakda dahil napakarami nilang mga At saka, hayop, si Abba rin mga ang samsam. nagsusupply. Siya din Oo, nagbibigay kung paano mo yun oo. natatandaan ko yun, ngayon ko lang naalala, nung ang dami ko pinag-aral. Sabi ko noon, pagdating ng 40, mag-iipon na ako. Ayoko na magpa-aral. Sabi ko ganun. 41 years old, tinanggal ako sa trabaho, na-scam ako. parang, Mm, parang, hindi mo kailangan yan. Hindi kasi nawala ka ng parang ba? Oo nga, oo. So, kailangan ko na talagang mag-ipon para sa sarili ko na lang. Parang ganun eh. Hindi mo na kailangan yung mga, sabi sa, sobra-sobra. Mm. Okay, Wala kaya eh. dapat ang Ikaw na mismo kasi ang talagang, nagtakda sa sarili mo. Kung hindi ka nagpasalita oo, ng gano'n, tuloy-tuloy pa sana oo. ang Oo, pero income mo. hindi yung mga ang dami niyang pagpapala, pero laki din ng obligasyon mo. Parang dumadaan lang sa mga palad mo yung kinikita. Parang siguro that time napagod. Saka siyempre may iba siyang mga ah, padadaanin kanya sa apoy. Ang daming kong pinagdaanan that time. Kaya pero mahabag istorya. Pero ko lang, naalala ko lang. Kasi sabi niya, yung provision niya, binibigay niya. Nung Mm. pagka-graduate ng huling yan, tinanggal na niya. Okay. Verse 50. Sa 14 yan, no? 48. Ah, ito, 48, Father. Pagkatapos, ang mga pinuno ng mga pangkat ng hukbo, ang mga komandante ng libo-libo at mga komandante ng daan-daan ay lumapit kay Moses at sinabi sa kanya, ang iyong mga lingkod ay nagbilang ng mga sundalo sa ilalim ng aming pamumuno at wala ni isa mang nawawala. Ang galing, Yeda. Kaya Oo. nagdala kami bilang handog kay Yahweh ng mga gintong bagay na nakuha ng bawat isa sa amin. Mga pulseras, kwintas, singsing, hikaw at kwintas upang magbayad sala para sa aming sarili sa harap ni Yahweh. Ang daming alahas sa mga Midyanita, di ba? Oo. Mahilig sila ng alahas. Di ba si Rebecca meron pa sa ilong? Oo. Pati sa ilong. Hindi pala, si ano pala yon. Oo, Si Rachel. sarap niya. Si Rachel, tinanggap ni Moses at ni Eleazar na saserdote mula sa kanila ang ginto, lahat ng mga yaring bagay. Ang lahat ng ginto mula sa mga komandante ng libo-libo at mga komandante ng daan-daan na inihandog ni na Moses at Eleazar na saserdote bilang regalo kay Yahweh ay tumitimbang ng 16,750 siklo. Ang bawat sundalo ay kumuha ng mga nasamsam para sa kanyang sarili. Tinanggap ni na Moses at Eleazar na saserdote ang ginto mula sa mga komandante ng libo-libo at mga komandante ng daan-daan at dinala ito sa toldang tipanan bilang isang alaala para sa mga Israelita sa harap ni Yahweh. Oo, okay, para sa kanyang sarili, ano? Mm. So, yan ang bounty. Hanggang ngayon ba ito ay ginagawa pa ng mga ating mga kasandaluhan? Wala na sis. Parang binibigyan sila ng ng reward ng gobyerno, no? Oo. Tapos yung bang itong mga alahas kaya ito ay inabot pa ni Solomon, no? Siguro. Naari.
Oo. Hmm. Sige, proceed tayo, Kabanata 32. Okay. Ang mga tribo sa silangan ng Ilog Jordan, ganun ka-powerful yung Ark of the Covenant. Kaya walang nasasawi sa kanila o na sugatan man lang, ano? So, ito Nagbibigay siya yung ng mga ano, ano. siguro Opo. nagbibigay ng instant healing yon. O, baari, oo nga, no? Mm. Saka parang may Yung lakas fre- ang mga parang Israelita, yung no? frequency nila, Nandoon ang presensya ng alahayam. baka Presensya malay ng mo. Aba. Oh. Baka malay mo Kasi, dahil ibang DNA natin tsaka DNA ng kalaban. Oo, tama. Saka yung diet natin, iba, no? Diba? Saka at saka itong mga tribo sa silangan ng Ilog Jordan, hindi pa sila nakakatawid dito. Nasa tapat pa lang sila ng Jericho. So, ito yung mga tribo. So ibig sabihin So, nung siguro panahon nagtagal sila dito. So ibig sabihin ng panahon ni Moises, ating ninunong Moises, malakas na ang army ng Israelites noon. Oo, Nung pa. ang dami nila. Pinalakas sila ng di ba? Sabi na. Pinalaki muna yung mga 20 years old Oo. pataas na pababa. Kasi Oo. namatay na lahat yung 20 years old pataas. So, Mm. siguro mga Pina, 20 taon hindi, sila nag-stay dito sa tapat ng Jericho. ah, No? Natandaan nila niya. binalikan ba nila ang Egypt? Hindi na, walang nasusulat Hindi pa bro. diyan. Hindi pa nila sinisigil ang Egypt. Hindi pa. Oh. Pero hindi kasi ang Egypt nagpadala na talaga ng mga alahas, lahat ng mga metal nila, 'di ba? Pinahingi sila ng aba sa kanila bago sila lumabas. Bago sila lumabas. Oo, Hindi, kasi yung mga alahas. ang alam ko inatake pa nila 'yon eh. Di ba? Sige, wag na muna 'yon. Tuloy po. Oo. Malayo pa Ah, eh. Kung Dadaanin kung siguro natin 'yan. oo, Hmm. kung aatakihin nila 'yon, walang mga lalaki doon kasi nalunod na lahat. Hmm. Mga babae na lang ang naiwan doon. Marami kasing utang Lahat, ang ano. oo. Anyway, sige. Oh, at saka Tuloy. pinagbawalan sila na wag na kayong babalik sa anong 'yan, sa daang 'yan, babalik ng Egypt. May sinabing ganun eh. Okay, verse 1. Okay. Ang mga Rubenite at Gadite na may napakaraming hayop ay nakita na ang mga lupain ng Jazer at Gilead ay angkop para sa kanilang mga hayop. Kaya lumapit sila kay Moses at kay Eleazar na saserdote at sa mga pinuno ng pamayanan at sinabi, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heshbon, Eliele, Sebam, Nebo at Beon. Ang lupain na sinakop ni Yahawa sa harap ng mga Israelita ay angkop para sa mga hayop at kami ang inyong mga lingkod ay may mga hayop. Kung kami ay naging kalugod-lugod sa inyong paningin, ibigay ninyo sa amin ang lupain na ito bilang aming pag-aari. Huwag ninyo kaming papatawirin sa kabila ng ilog Jordan. So, mga Rubenite at Gadite ang nakipag-usap. Kasi siguro sobrang dami ng hayop nila. At saka ito yung mga Edomite dati ang So talagang ginamit ng yung mga Edomite para mga Moabite para kumbaga sa i-reserva niyo yung lupain yan para hindi kayo para sa mga Israelita yan. 'Di ba? Yung mga Edomite pinag-reserve nila kaya hindi yan nasakot ng mga higante, mga sina Agar. Okay, verse 6. Sinabi ni Moses sa mga Gadite at Reubenite, dapat bang magpunta sa digmaan ng inyong mga kapatid na Israelita habang kayo ay nakaupo dito? Bakit ninyo pinanghihina ng loob ang mga Israelita na tumawid sa lupain na ibinigay ni Yahweh sa kanila? Ito ang ginawa ng inyong mga ama nang sila ay aking pinapunta mula sa Kadesh Barnea upang tingnan ang lupain. Pagkatapos nilang umakyat sa Valley of Eshcol, valley o bukal, lambak. Lambak to, no? English kasi ang nakalagay eh. So, Ah, palitan natin. ano nga ba yun? Lambak ba o ano? Lambak ng Iskol.
Hindi, Lambak di ba mataas? Oo. So ang Lambak, hindi, ang Bali ay, ano nga ba yun? Um, Ah, ano nga ba yung lambak? Aliyah, pababa, sa ano? Libis. Oo, Libis, libis. yun, Libis. Oo, thank you, Sid, Libis. Libis ng Eshkol. At mas, kasi ano Libis, pababa. Pag pataas is, ano nga ba yun? Ano, Lambak baga. Ilaya. Ilaya. Punta ka sa Ilaya, pero punta ka sa Libis, yan. Kaya Aliyah kasi yun, di ba? Aliyah ngayon. Ilaya, actually, Ilaya yun. Libis siya ng Eskol at Masdan ang lupain. Pinanghina nila ang loob ng mga Israelita na pumasok sa lupain na ibinigay ni Yahweh sa kanila. Di ba yung nag-spy, no? Nagalit si Yahweh ng araw na iyon at sumumpa siya. Dahil hindi nila ako sinunod ng buong puso, wala sa mga may 20 taong gulang pataas na umalis sa Egypt ang makapapasok sa lupain na ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Aray. So, oo. Kaya maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizzite at kay Joshua na anak ni Nun, sapagkat sila ay sumunod kay Yahweh ng buong puso. Yun. Nagalit si Yahweh sa mga Israelita at pinagala niya sila sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang sa mawala ang buong henerasyon ng mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. So yung pagiging half-hearted mo, ikasamaan pala sa kanyang paningin. Pag yung pwede na o kaya yung hindi bukal sa puso yung ginagawa mo, no? O Mm. yung Pag may meron kang mistake doubt, ka, that is kasamaan. Uh, pag meron kang apa, pag-aalinlangan, oo. Yun swerte ay nila. Ang swerte oo, nila, kinakausap kasamaan sila. sa No? kanyang paningin. Hindi Oo. talaga. Oo. At ngayon, kayo, isang lahi ng mga makasalanan, ay tumatayo sa lugar ng inyong mga ama at lalo pang pinagagalit si Yahweh laban sa mga Israelita. Okay. Hmm. Kung kayo ay tatalikod sa pagsunod sa Kanya, muli niyang iiwan ang mga taong ito sa ilang at kayo ang magiging sanhi ng kanilang pagkawasak. Sabi yun, pinagalitan ni Moses. Pagkatapos lumapit sila kay Moses at sinabi, gusto naming magtayo dito ng mga bakod para sa aming mga hayop at mga lungsod para sa aming mga kababaihan at mga bata. Ngunit mag-aarmas kami para sa digmaan at mauuna kami sa mga Israelita hanggang sa maihatid namin sila sa kanilang lugar. O, mangunguna sila ha. Samantala, ang aming mga kababaihan at mga bata ay maninirahan sa mga lungsod na may pader para sa proteksyon laban sa mga naninirahan sa lupain. Hindi kami babalik sa aming mga tahanan hanggang sa makatanggap ng kanilang mana ang bawat Israelita. Hindi kami tatanggap ng mana kasama nila sa kabilang panig ng Ilog Jordan, sapagkat ang aming mana ay nasa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Ayun, para sinabi dito na ang aming mana, hindi na sila hihingi ng kaparte dun sa ano, sa western side ng Ilog Jordan. Sinabi ni Moses sa kanila, kung gagawin ninyo ito, kung mag-aarmas kayo para kay Yahweh sa digmaan, at kung lahat kayong armado ay tatawid sa ilog Jordan sa harap ni Yahweh, hanggang sa mapalayas niya ang kanyang mga kaaway, pagkatapos kapag nasakop na ang lupain dahil sa kalooban ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at malaya sa inyong obligasyon kay Yahweh at sa inyong mga kapatid na Israelita. At ang lupain na ito ay magiging inyong pag-aari na ibinigay ni Yahweh sa inyo. Ngunit kung hindi ninyo ito gagawin, kayo ay magkakasala laban kay Yahweh at tiyak na mahanap kayo ng inyong kasalanan. Oo. Magtayo ng mga lungsod para sa inyong mga kababaihan at mga bata at mga bakod para sa inyong mga hayop. Ngunit gawin ninyo ang inyong ipinangako, yung kanilang panata na mangunguna sa digmaan. So, sinabi ng mga Gadite at Reubenite kay Moses, kami,
ang iyong mga lingkod ay gagawin na ang iniutos ni Yahweh. Ang aming mga anak at asawa, ang aming mga hayop at kawan ay mananatili dito sa mga lungsod ng gilid. Ngunit ang iyong mga lingkod, bawat lalaking may kakayahang lumaban ay mag-aarmas para sa digmaan at tatawid upang lumaban ayon sa sinabi ng alahayam. Pagkatapos, nagbigay si Moses ng mga tagubilin tungkol sa kanila kay Eleazar na saserdote at kay Joshua na anak ni Nun at sa mga pinuno ng mga tribo ng Israel. Okay. Mga tagubilin na siguro na ni Yahweh, ganito ang gagawin nyo, yung sasalakay nasa gitna, ang gilid, sige, no? May mga yung mga bawat tigmaan ay may pagpaplano, no? Sinabi niya sa kanila, kung ang mga Gadite at Reubenite, bawat lalaking armado para sa digmaan ay tatawid sa ilog Jordan kasama ninyo ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkatapos, kapag nasakop na ang lupain sa harap ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng gilid bilang kanilang pag-aari. Ngunit kung hindi sila tatawid kasama ninyo na armado, tatanggapin nila ang kanilang pag-aari kasama ninyo sa Kanaan. Hindi ibibigay yung nasa eastern side ng Jordan. Tumugon ang mga Gadite at Reubenite. Ang iyong mga lingkod ay gagawin ang sinabi ni Yahweh. Tatawid kami ayon sa sinabi ni Yahweh kasama ng mga hukbo na nasa Canaan. Ngunit ang aming mana ay nasa dakong ito ng ilog Jordan. Yun. Kasi alalahanin natin na mas fertile ang fertile question. Mas fertile 'yun, 'di ba? Kasi kaya nga yun ang hiningi ni ni Lot ng mga ng mga Moabite. Kaya napunta sa Moabite yung yung matabang parte ng Jordan, ilog Jordan. Okay. Pagkatapos, ibinigay ni Moses ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amorite at ang kaharian ni Og na hari ng Bashan, kasama ang mga kalapit na lupain at mga lungsod sa mga Gadite, Reubenite at sa kalahati ng tribo ni Manasseh na anak ni Joseph. Siguro madami itong Manasseh kaya ibinigay din niya, no? So ito yung mga hari ng si Og, yung higante, no? Itinayo ng mga Gadite ang Dibon, Atarot, Aroer, Yung Og. Atrot, Shofan, Si Og, Jazer, gigante yan. oo, yung higante, at Jogbeha, Bet Nimra at Bet Haran. Pag Bet, ibig sabihin parang yan, balon, bilang mga lungsod na may bader at nagtayo ng mga bakod para sa kanilang mga hayop. At beer pala ang balon, beer. Ang Bet is parang bayan. At itinayong muli ang ng mga Reubenite ang Heshbon, Eliele at Kiryataim. Gayon din ang Nebo, Baal, Meon at Sibma. Binigyan nila ng mga pangalan ang mga lungsod na itinayo nilang muli. Binigyan nila ng pangalan ng kanilang Ang mga inapo ni Makir na anak ni Manasseh ay pumunta sa gilid. Siya si Makir, yung anak ni Manasseh, ang pumunta sa gilid. Mga bulubundok ito sinakop ito at pinalaya sa mga Amorite na naroon. Kaya't ibinigay ni Moses ang gilid sa mga Makirite, ang mga inapo ni Manasseh, at doon sila nanirahan. Kaya pala yung mga Amorite pumunta sa bandang north sa sa may bandang border ng Syria. Okay. Si Jair na inapo ni Manasseh ay sumakop sa kanilang mga tirahan at tinawag itong Habot Jair. At si Noba ay sumakop sa Kenat at sa mga kalapit na tirahan at tinawag itong Noba ayon sa kanyang pangalan. Noba. Okay. Kabanata 33, kaya pa sis? Sige. Okay. Mga yugto sa paglalakbay ng mga Israelita. So ito mga journey. Narito ang mga yugto sa paglalakbay. Okay. Dapat isang basahan na lang ito sa tutuloy pa natin ito. Journey na ito Oo. Sige, Anyway, Pai. mag-wrap ako dito. Sige. Sige. Hindi Okay, kasi para maganda, maaga pa tuloy-tuloy naman. ito Tuloy-tuloy ito kasi journey Oo. na ito para tuloy-tuloy Tsaka sana. mga lugar to. Mga Oo, lugar. oo.
Okay. Ito Narito, exciting to. narito ang mga yugto sa paglalakbay ng mga Israelita nang sila ay lumabas sa Egypt ayon sa kanilang mga pangkat sa ilalim ng pamumuno ni Moses at Aaron. Kataaron. Sa utos ni Yahweh, itinala ni Moses ang mga yugto ng kanilang paglalakbay. So kung meron tayong mapa sana, no, lagyan mo ng ng pin, Oo. no? Maganda. Oo. Ang mga Israelita ay umalis sa Rameses noon 15 araw ng unang buwan, kinabukasan ng Pasko. Ayun. Lakas loob silang nagmarcha sa harap ng lahat ng mga Egyptian na sa panahong iyon ay inililibing ang lahat ng kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh sapagkat nagdulot siya ng paghatol sa kanilang mga idolo. Okay, lahat ng ang mga Egyptian lahat may naglilibing. Umalis ang mga Israelita sa Rameses at nagkampo sa Sukot. Umalis sila sa Sukot at nagkampo sa Etham sa gilid ng disyerto. So wala pa siya sa may gilid pa lang. Umalis sila sa Etham, bumalik sa Pi-hahirot o Pi-hahirot. Kasi may mga may mga minahan pa ang Egypt dito eh. So sila sa Etham sa silangan ng Baal Zepon at nagkampo malapit sa Migdol. So alalahanin natin na may mga kasama silang mga kawan at saka mga bata. So napakabagal ng kanilang paglalakbay. Umalis sila sa Pi-hahirot at tumawid sa dagat patungo sa disyerto. At pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay sa disyerto ng Etham, nagkampo sila sa Mara. Dito yung dagat dito yung dito nilunod siguro ang mga Egyptian. Pero ewan ko, tingnan natin. So, sa may Pi-hahirot, okay. At pagkatapos ng 3 araw ng paglalakbay sa disyerto ng Etham, nagkampo sila sa Mara. O, tama. Doon sa mapait na tubig, kaya tinawag na Mara. Umalis sila sa Mara at nagtungo sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma, at doon sila nagkampo. Umalis sila sa Elim at nagkampo sa tabi ng Red Sea, pulang dagat. So, retain na lang natin, umalis sila sa Red Sea at nagkampo sa disyerto ng Sin. So, hindi yung Red Sea, hindi sila sa Red Sea tumawid, hindi sa Red Sea nalunod ang mga Egyptian. Ayun ang inaano nila, doon tayo niligaw. Hindi sa Red Sea na lunod ang mga Egyptian. Saan? Kasi umalis sila Sa, dun eh. sa Pi-hahirot. Oo, kasi kasi ang Mara, pagkatapos na pagkalunod ng mga Egyptian. So doon sila sa Umalis sila sa Migdol. Elim. Oo, malapit pa sa sa Egypt pa 'yon, sakop pa ng Egypt. Yung dagat na 'yon, hindi yung sa Red Sea. Umalis sila sa disyerto ng Sin at nagkampo sa Dofka. Umalis sila sa Dofka at nagkampo sa Alush. Sis, baka pwede mo i-flash yung yung ating map? Yung dating Sige, meron ka pa ba nun? Dapat establish muna natin yung mapa pala dito. Meron ta sa Google, bro. Meron. Mali ka, yung yung una nating Oo. nasa yun, nasa YouTube channel din natin yun, sis. Sige, okay. Umalis sila sa Alus at nagkampo sa Repidim. Okay. share ko muna yung mapa. Nakita mo. Ayan. Kaso maliit. Yung nga. Pwede. Saan? Pag nasa-zoom ko, pwede mong lakihan Saan ang to eh. reference mo nito sis? Sa Mensahero ba galing? Hindi. Google lang to, Google. Ay, Google hindi. lang Ba't to. hindi mapalaki? Hindi siya pwede. Hindi, kasi Yan. Pwede natin i-pinch. Yung palang phone ko. Phone ko pala. Okay. Ayan. Hindi ko nga mapalaki eh. Ito, napapalaki ko na. Sis, mali ito. Sis, mali Ha? ito. Mali ba ito? Hindi ito yung huli nating
yung huli nating mapa, Hmm. na tumawid sila sa sa dagat na isa. Yung may may red. O yung base sa sa Old Testament, yung huli. Kasi yan, ang bilis ng travel nila dyan eh. Mm. Ito, Hindi sila sa Red, huli kong, ayan, yan. Nasa Ay, Google hindi, lang to. ano ba? Hindi sis. hindi Sukot. ito. Wait, ulitin mo nga ulit. Ah, hindi to sis, hindi to. Kasi, yung nauna nga ba? Tatlo lang naman to. Yung isa, yung nauna. Yung kasi doon, pinakita doon yung may dagat pa. Sa may Goshen, may dagat silang tinawid doon. Hindi dito sa Red Sea. Red Sea to eh. Oh, itong isa, yan. Yan ba yon? Yung mas maraming location. Yung Eh, nauna pala, sorry yung nauna. hindi to. Yung nauna. Makikita lang din pala to sa ano. Ano to? Saan ba yan? Sa ano yan? Sa, Yan di ba? Na-discuss na natin to. ayan, yan. Oo, tama. Ito. Tingnan mo, meron Oo, silang yan tinawiran dito sa may Piharihirot. mula Ramesses, Ayan. Mm. mula kumbaga ang Okay. Ramesses, nanggaling dito sa Ramesses yung mga lalaki dahil sila ay nagtatrabaho sa Ramesses. Pero ang kanilang lugar ay Oo, Goshen. nandun yung Ito, minahan, yung minahan. ito yung sa Ramesses. Ito yung Goshen sa Pitom. Dito sila nagkaroon ng assembly sa Sokot. Oo. Tapos, mula dito sa Sokot, yun na yung paghahanda nila sa pagtawid ng Red Sea. Pihahirot. Ngayon, Yung sa niligaw Piharirot, sila. Akala may na corner sila. Akala oh. nang naliligaw sila sa Kasi disyerto. una, tingnan mo, Akala may, mula Ramesses, ito yung number one na Mm. nila. Number two, sa Sokot na sila. Assembly Mm. nila yon. So hindi Number sila three, tumawid. di pa. Hindi Pumunta pa. muna sila ng Piharirot. Mm. Tapos, tumawid na sila dito. Makikita nyo may dagat dyan, naman na maiksi oo. lang. Yan. O, Yan dyan ang sila sa tumawid, Pihahirot. papuntang Mara. Disyerto. O, sa disyerto na sila ng Ng Edam. Sa Nasaan Edam. yung Red, Nag-Etam. Nagkampo nasaan sila yung sa Red Sea Mara. dito? 3 araw. Itong makikita mong itong kulay blue. Ito ang Red Sea. Oo. Ito So, yung di blue. tumawid. So tumawid nga sila. Oo. Oo, tumawid sila. Pero parang Maiksi lang iba siya. kasi ang tawag nila dyan eh. Kasi ang Red Sea kasi malaking di ba? Pero yan ang makipot na parte. Oo, ito yung dito sa makipot na parte. Dito sila tumawid sa may Piharirot. Oo. So Yan, so yan, parte yan yung pa. Suez Canal ngayon bro, di ba? Yan ang Suez Oo. Oo. Canal. Ibig Oo, yan yung sabihin, kung makikita ibig sabihin nyo. maiksi lang talaga yung tinawid Maiksi nila. lang. Oo, Mga one, Oo. Suez Canal yan. bali mga 1 Mm. kilometer lang siya bro. Di lumalabas. Ano nga ito? Parte ito ng Red Sea. Pero Oo. yung nasa Oo. isip natin na Oo. pagkalawak-lawak na Red Sea, hindi yon. So isang Hindi kilometro yun. lang Magdamag pala. lang sila dyan bro eh. Oo. Magdamag lang sila tumawid dyan eh. No, Magdamag, Di mga ba? magdamag 1 lang. kilometer nga lang siya. Ang dami nilang Oo, kasamang magdamag mga yun kawan, kasi mga bata. marami Marami silang silang mga hayop, 'di ba? hindi lang, marami Siguro silang kahit 3 karga. kilometro sis. Mga 3 Di ba may, kilometro o 4. at saka may Oo. mga karga rin sila mga ginto, mga Oo, ang dami nilang marami silang Oo, karga. dala-dalahan. mabigat yung mga dalahin nila. Oo. Oo. Pero Ibig ayon doon sa sabihin, sa ibig sabihin matagal silang pinadaan diyan. oo, ayon doon sa Oo. extra biblical, nahati sa 12 ang dagat.
Bawat Labing, bawat tribo ay dumaan sa parang pader ng tubig. Tingin ko hindi naman padala sis. Baka tumaas yung lupa. Yun Hmm. ang ano ha. Baka may Hindi movement sa natin alam. ilalim. Pero Pero, nandyan sa lugar na yan kasi na natagpuan din yung mga karwahe na lumubog. oo, hindi Mga kaya karwahe ng Egyptian. oo. So, habang binabasa ko to ha, so ano sila, umalis sila sa Pihayro at tumawid sa dagat patungo sa disyerto at Oo. pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay sa disyerto ng Itam, nagkampo sila sa Mara. Oh, So, ito saan yung nga, yung Mara? next na O, nila sa along Mara. daan pa rin, no? Umalis sila sa Mara at nagtungo sa Elim, kung saan may Ayun. 12 bukal na at 70 puno ng palma. At doon sila nagkampo. Saan yung Elim? Oh, ito, So, yun along ano pa ang rin na, next. inanuhan nila yung Nasa tubig ano pa pala. rin, gilid lang sila ng dagat dumaan, na nasa Okay. disyerto. Sana tama itong ating itong ating ginawang sinusunod na mapa. Okay. Pero kasi wala tayong kasi binago na yung mga pangalan ngayon, no? Oo. Umalis Hindi, sila sa tama naman. Elim. Tama naman eh. Ito yung nakasulat eh. Ano lang. Oo. Hmm. Oo. Ito Umalis yung, sila sa Elim kasi iba na ang pangalan ng mga lugar na ngayon yan, bro. wala tayong Umalis magawa sila eh. oo. May pangalan nga ng Pero yun ang parang ating alayan. eh, Binago nila eh. pinaka-credible. Hmm. Hmm. Oo. Kasi Ito parang yan yung ang sila eh. pinaka-credible para sa akin eh. Umalis sila sa Elim. Oo. At nagkampo sa tabi ng Red Sea. O, yun. Talaga naman nasa Red Sea sila ah. Oo, nasa Red Sea naman talaga. Umalis sila sa Red Sea at nagkampo sa disyerto ng Sin. Saan yung disyerto ng Sin? So Ito, nagpaikot. Kung titingnan nyo yung mapa, sa nagpaikot-ikot may, lang din sa may sila. Rephidim, Layo sila. wilderness ng Sin. Oo. 40 years Mula sila dun Tingnan nyo yung, sa wilderness ng Sin, lumipat tingnan nyo naman yung sila sa mapa. Sinai. Umalis. Oh, tingnan nyo yung Nagkampo mapa. sa Para Dofka. nagpaikot-ikot Umalis. lang din sila eh. Oh. Oo. Oo. Ay, di ba nga, Nagpaikot-ikot lang. Umalis nagpaikot-ikot nga sila. sila kasi hindi sila pinayagan dumaan ng mga Pilistine. At saka hindi, at Eh, saka Dito, pinatanda ko sa na, may, eh sino sa may, yung, sino yung mga napunta rito? sa Edom. Hindi pa yan, ang mga bro. Hindi wala pa pa. yung bro, Hindi napakaaga pa pa. yan. Hindi pa. Oo, Ito yung kasi Pa. paglabas lang nila sa Egypt, papuntang Kanaan. Wala pa sila sa Kanaan. Oo, Ganito, papunta pa lang sila kaya doon. dapat nasa Leviticus pa lang tayo, bro. Wala pa. Oo, sige, Ano sige. pa yon? Leviticus Sige, pa sige. So lang. itong Kaya itong pag-alis nila sa sinikaw. Kasi hindi naman nila sariling kagustuhan ang paikot-ikot. Kung kaya saan sila dadali kung ng saan sila pillar of dadalhin ng pillar. ni Yahweh, the sun. Oo, yung Kasi pillar kasama of nila yung fire, ulap, pillar of cloud. Pero, Pero, yung pillar of fire. pero Fire. inubos niya yung, Oo, inubos niya isang generation, ano? oo, O dalawang 20 years generation. pataas. Oo, O dalawang generation ng ano dyan. Ang 40 hindi years pumasok. na Then, nagpaikot-ikot. umalis sila sa disyerto ng Sin at nagkampo sa Dofka. Oh, okay. Oh. Saan yung Dofka? Umalis Ito. sila sa Dofka at nagkampo sa Alush. Meron ba dyan? Mula sa Ilim, nagkampo sila sa Dopka. Nasa gilid ng wilderness of Sin. Okay. Tapos, sa Alush, Ah, nagkampo sa Alush. Umalis sila Tapos, sa umalis Alush. naman sila sa Dopka, pumunta ng Rephidim. Bali, Oh. Alush muna. Umalis sila sa Alush at nagkampo sa Rephidim. May Oo. Alush pa eh. Kung saan walang tubig na maiinom ang mga tao. So yan yung Rephidim, yung walang tubig. Oo, Saan yung ba yun? Rephidim, kasi nasa gitna na sila ng Ayun. ng disyerto. Oo, disyerto. Mga bulubundukin yan eh. Oo. Okay. Umalis sila sa Rephidim at nagkampo sa disyerto ng Sinai. Yung Rephidim, dyan niya pinalo yung bato, di ba? Oo, yung pinalo niya yung Oo. bato.
Oo. At tapos saan yung Sinai? Sinai Peninsula Ah, tayo. dito Ayun, na sa sila, Mount ang Rephidim Sinai. kasi, nasa loob na yung siya bundok ng ng Alhayam. Sinai. Dito naman sa Mount Horeb, sa Sinai, Sinai Peninsula. dito ibinigay sa kanya yung kautusan. Mount of Sinai sa Horeb. Oh, Oo. dito Okay. binigay sa kanya yung kautusan dito. Oo. Oo. Mm. O after niya, nagpaikot-ikot lang din Okay. sila sa Yan ang wilderness. yan ang tinatawag na ang ano, ang Alhayam. Yan ang bundok ng Alhayam, ano? Oo, Umalis yung sila sa Mount disyerto Horeb. ng Sinai at nagkampo sa Oo. Umalis sila sa disyerto ng Sinai at nagkampo sa Kibrot Hataaba. Oo, Kibrot Hataba. Kibrot Hataaba. Oo. Hataba. Yan. Diyan ba? Umalis sila Ah, sa Kibrot medyo Hataba at malayo nagkampo ang sa kanilang ano, mula dito sa Mount Sinai, umalis naman sila patungong Isyon Geber. Baka ibang pangalan na dyan. Walang Kibrot Oo, iba. Hataba. Sa wilderness ng Baka may iba ang pangalan. ano? Kamipis? Nag-stop pa, nag-ano pa sila dito, stopover pa sila dito eh. Anyway, basahin ko ha. Basahin ko ha. Oo. Okay. Umalis sila sa Haserot at nagkampo sa Ritma. Yun. Okay. Oo. May Ritma ba dyan? Mm. Wilderness. Umalis sila sa Ritma at nagkampo sa... Siguro walang ano dyan kasi hindi Wala nila peninsula nakalagay. Sinai ma-define kung saan Peninsula. ano. O kasi iba-iba na yung ano eh, Oo, iba-iba na iba yung ng pangalan pangalan ngayon eh. Pero ngayon. nandito, ito, pag na-trace ulit, umalis sila sa Ritma at nagkampo sa Rimon Perez. Umalis sila sa Rimon Perez at nagkampo sa Libna. May Libna ba dyan? Wala pa. Walang Umalis Libna. sila sa Libna at nagkampo sa Risa. Wala din Umalis sila sa Risa. Risa at nagkampo sa Kehelata. Wala. Mm, Umalis wala sila sa din. Kehelata at nagkampo sa Mount Shefer. May Mount Shefer ba? Wala. Wala Mount pa. Hor. Parang Umalis sila sa sinortat mo Mount to Shefer at nagkampo sa Harada. Umalis sila sa Harada at nagkampo sa Makelot. Umalis sila sa Makelot at nagkampo sa Tahat. Umalis sila sa Tahat at nagkampo sa Tera. O Tera as ano. Umalis sila sa Tera at nagkampo sa Mitka. Umalis sila sa Mitka at nagkampo sa Hashmona. Umalis sila sa Hashmona at nagkampo sa Moserot. Umalis sila sa Moserot at nagkampo sa Bene Jaakan. Umalis sila sa Oo. Bene Jaakan at nagkampo sa Hor Hagidgad. Umalis sila sa Hor Hagidgad at nagkampo sa Jotbata. Umalis sila sa Jotbata at nagkampo sa Abrona. Umalis sila sa Abrona at nagkampo sa Ejon Geber. Umalis sila sa Ejon Geber at nagkampo sa Ang layo Kadesh. pa bago sila makarating ng Isyon Geber. Kadesh, siguro Kadesh. Oo. Nasa yung Kadesh dyan, ha? Kadesh Barnea, number 12. Number Meron. 12. Oo, sa number 12 meron. Kadesh. Kadesh Barnea. Sa disyerto ng Zin. Yan ba disyerto ng Oo. Zin? Disyerto, nandito, Okay. disyerto ng Zin. So, ang daming hindi siguro nila nakilala yung mga lugar. Kasi Tapos, umikot na naman sila dito. Bumalik sila sa Isyon Geber. Okay. Umalis sila sa Kadesh at nagkampo sa Mount Hor sa hangganan ng Edom. Oo. Dito sila inano ni Balak siguro. Oo, sa Edom. hangganan ng Edom. Sa Mount Kaya Hor. sila umikot. Oo. Arabaris. Ejon Geber. Geber. Yun, umalis sila sa Abron at nagkampo sa Ejon Geber. Umalis sila, okay, nagkampo sa Kadesh. Umikot sila, okay. Sa utos ni Yahweh, umakyat si Aaron na saserdote sa Mount Hor. Dito yung kung saan siya namatay noong unang araw ng ika-5 buwan sa ika-4 na taon mula nang lumabas ang Malapit mga na sana Israelita sila sa eh. Egypt. So naka 40 years din pala si si naka 40 Aaron years din siya. bago siya namatay. Ika-5 buwan sa ika-4 na taon. Okay. Si Aaron ay 123 taong gulang nang siya ay mamatay sa Mount Hor. So, 123. Narinig ng Canaanite na hari ng Arad na naninirahan sa Negev ng Canaan
No Negev, yun yung ano, yung desert sa ano, Oo. sa Edom, yan yung ano, desert sa ano sa triangle yan, yan desert na yan eh. Mm. Yung ano, ito oh. Yan yan. Pero anyway, ay ano pala, erase ko. Baka hindi ko matanggal yun naman. Okay. So, ayan ang ano, sa Negev ng Kanaan na paparating ang mga Israelita. Umalis sila sa Mount Hor at nagkampo sa Salmona. Kaya sila umalis kasi inano sila ng mga Canaanite. Oo. Umalis sila sa Salmona at nagkampo sa Punon. Umalis sila sa Punon at nagkampo sa Obot. Umalis sila sa Obot at nagkampo sa Iye Abarim, sa hangganan ng Moab. Hangganan uli ng nandiyan ba? Oo. Iyan Sa Moab Abarim? na sila. Number Wala 14. hindi ma-distinguish kung alin dyan, ano? Oo. Umalis sila sa Iye Abarim at nagkampo sa Dibon Gad. Oo. Umalis Number sila sa 15. Dibon Gad at nagkampo sa Almon Diblatain. Umalis sila sa Almon Diblatain at nagkampo sa mga ano? Sa Gilgal At na sila. nagkampo sa mga bundok ng Abarim. Abarim, Jordan malapit sa River. Nebo. Nandito Umalis na sila sila. sa mga Nakarating bundok. na sila. Yung sa Jordan River. Mount Nebo. Oo. Diyan sila Oo. tumawid. Sa Sa Nebo. Jordan. Oo. Nakadaan Jordan na sila River. sa ano, Edomite. Natalo na Oo. nila yung mga ano, mga Edomite, no? Oo. Umalis sila sa mga bundok at ng Abarim at nagkampo sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ayun. Ano sila dyan? Dyan sila nagtagal ng Edom. Ayan. Oo. Sa may Mount Nebo, di ba? Hmm. Okay. Doon sa kapatagan ng Moab, nagkampo sila sa tabi ng Jordan mula sa Beth Jeshimot hanggang sa Abel Shittim. So ang dami na mahaba yung kanilang pinagkampuhan. Yan, dyan sa may Jordan River. Okay, ang haba rin ng binyahan nila, no? Oo. Biyahe. And then, sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan River, sa tapat ng Jericho, sinabi ni Yahweh kay Moses, magsalita ka sa mga Israelita at sabihin mo sa kanila, kapag tumawid kayo sa Jordan River, papasok sa Kanaan, palayasin ninyo ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harap ninyo. So, yung mga lahat, napakaliit na lugar lang yan actually sa mapa, pero Oo. yan ang pinaglalabanan hanggang ngayon, Oo. ano? Wasakin ninyo ang lahat ng kanilang mga inukit na imahen at mga hulmang idolo at gibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dambana, yung mga high places, no? Oo. Mga sa mga tuktok ng mga burol, nagtagay sila ng mga idolo doon. Ariin ninyo ang lupain at doon kayo manirahan. Sapagkat binawi ko ang lupain para sa inyo bilang inyong mana, magpakailanman mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ayon sa aking tipan sa inyong mga ninuno. Actually, hindi naiintindihan ng mga ex-Chan na ang binabawi ng ano ay ang kabuuan ng Shemite territory, hindi lang yung Israel o yung Canaan na yan. Kasi ang Canaan ay Shemite territory. So kailangan umalis ang mga squatter dyan. Binabawi niya yung Canaan, yung Palestine o yung Judea dahil part yun ng Shemite territory. Oo, kasi Pero yun ang nakamapa eh. oo, sabi nga Yun ang ng nakamapa. mensahero, napakaliit na lugar niyan ng Philistine para sa ng Palestine or Judea para sa 12 tribo. Ang actually buong Shemite ang sinasabi niya na lupain kayang para sa mga sa Oo, mga kasi nga, Israel sa kanyang pinaka-focus nga lang doon para ang mga mata doon. para hindi ipinokus lang doon ang istorya, ang narrative. This At is, saka this is, hindi sis, ang ginawa para nilang may hindi, conditioning doon, iniwalay nga nila yung tribe of Judah. Oh, parang sinasabi nga nila na iisang tribo lang yon, yung tribe of Judah lang.
Kung Na mula kinuhaan nila ng ng identity. ng Messiah, kung Mm. halimbawa kung mag-umpisa sila sa Messiah, kasi New Oo, kaya Testament nga pa lang. lang sila follower eh. Kaya Judah lang alam nilang tribo. Yun lang. Kaya nga dinidisregard nila tong ah, Yung kabanata nito tipan. ng mga propeta ng panahon ni Moises, ni Abraham, ni Jacob at saka ni hanggang kay Solomon. Kasi nga Oo. para hindi maisaksak sa isip ng tao na 12 'yon. Hindi lang Oo. tribe of Judah 'yon. Para makalimutan ng Mm. history, bro. Ano? O Pero para yung mga makalimutan ano, kaya ngayon 'di ba ang focus doon lang sa sa oo. tawag dito sa Palestine lang 'di ba? O Oo. pagkaliit Oh. Pero kasi ayon sa aking tipan sa inyong mga ninuno. So marami tayo kasi tayong ninuno eh. Yung tipan kay Noah ay yung Shemite kasi Shem, 'di ba? Yung buong Shemite. Pero pagdating kay Abraham, yung lang, kinaan yung Palestine lang. Yan ang 'di ba? Yung sinasabi ng Israel. Kay Abraham niya pinangako. Parang parang ah microcosm, parang niligaw niya hindi lahat ng buong Shemite, napakalaki ng Shemite territory. Parang yun ang foreshadowing, di ba? Ng buong territory ng Shem. Okay. Katuparan lang First, yan dun sa pangako. oo, oo. Mm. Pero actually, kasama din yan sa katuparan sa kay Shem, kay Noah, no? Okay, verse 54 tayo. Ibahagi ninyo ang lupain sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa inyong mga angkan. Mm. Sa mas malaking grupo ay magbigay ng mas malaking mana at sa mas maliit na grupo ay magbigay ng mas maliit. Ang Ah, tingnan mo ha, bro. Kung susundin natin ngayon, paano kung mas maraming anak ang Ephraim kaysa kay Manase, paano mo hatiin ngayon yun, di ba? Hindi, kaya kasi nga buong Shemite makatwiran territory. nga ang makatwiran nga Mm-mm. ang alahayam O Oh, 'di ba? pero ito Kahit na may kasi, oo, palabunutan sila, meron pa rin siyang sinabi, pag malaki yung bilang, ibigay niyo yung malaking lupain. oo. O yung Kasi maliit ang bro, bilang, ibigay niyo yung nararapat lang doon. ito ay temporary situation. Nakikita ng Oo. alahayam ang mangyari sa hinaharap. So ito Mm. ay pinapakita lang yung paano ang Mm. maghati. Baga, kung paano siya kaganon Mm. ka-organize. Ito lang lamangan. Oo. Oo, pero Oo. temporary situation pa Kaya rin, di ba? kaya 'di ba, wala namang mananakop talaga dito sa Asia kundi yung Hapon lang Pero ang sabi naman sa Hero, di, kasi gusto lang talaga ng Hapon na kasi dito sila nagtago, di ba, ng mga Yes. 'Di, Oo, ang saka purpose gusto talaga nilang niyan paalisin ang mga Amerikano. gusto nga nila palis kasi nga ang intention pati niyan, ginamit din sila ng alahayam, 'di ba? Meron nga doon Oo. sa verse na ang gito at pilak ay akin. Oo. So, ang nangyari diyan, lahat ng mga Dito, itinago. ikinalat na mga 'yan, bumalik lang din sa iisang lugar Oo. dito. Oo. Dito naman talaga galing yung sila mo, di ba? Yung mga Dito lang, procure bumalik lang din dito. mga wala sa bahay namin ha. Sa mga ibig sabihin ni is of fear. Kaya, kaya Hindi ano gusto namin ha. ito nga, Gusto ito nga yung sinasabi, yung pagpapamulat. Kaya natin Oo. to ginagawa, pagpapamulat to na yung sinasabi na seek ye first the kingdom and its righteousness. And all Oo. these things shall be added To unto be you. added. Sa atin, Okay. meron tayong biyaya. Kaso lang, hindi ibibigay sa atin ng alahayam hanggat sarado ang ating mga diwa. Kaya At nawa, hindi sumusunod sa tuwan. masumpungan ito dahil may pinakalat siyang utos yung 10 utos Pinakalat Mm-mm. niya yan. Ito binabalikan natin yung history para magising ang lahat na hello, ito pala tayo. Ito pala Oo. tayo. Ito pala yung binabaliwala nating Old Testament. Ito pala yun. Mm-mm. Kasali pala tayo Oo. dito. Hindi lang pala tribe of Judah. Oh. Mm-mm.
Sige, okay, proceed tayo. Ang anumang mapunta sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan ay magiging kanila. Ibahagi ito ayon sa inyong mga tribo. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan sa lupain, ang mga matitira ay magiging tinik sa inyong mga mata at mga talim sa inyong mga tagiliran. Sila ang magdudulot ng problema sa inyo sa lupain na inyong tatahanan. At pagkatapos gagawin ko sa inyo ang aking balak na gawin sa kanila. Ayun, pag hindi, kaya pala napaalis din ng kasi hindi nila totally pinaalis yung mga Kanaanita na naging dahilan ng kanilang pagpapalayas din sa kanila sa Babylon. Ano kaya yung no? Ano kaya yung Mga, nagpadalawang isip sa kanila doon, ano? kaya pag Mm. may mga katanungan po ba? Oh, Kasi exciting yung may na to. question? Kaso lang, Oo. medyo mahaba na siguro to. Oo, at saka Mahirap overtime i-upload. na. Magpapatugtog Mahirap pa eh. si sis, ng mga Oo, bagong mahirap. awitin. Hindi, Ito na overtime na muna tayo, sis. overtime na, Napasarap. Oo. Oo, next time na lang. Next Okay, time sige bukas. po. Hmm. Ika muna, So, pinapagpatuloy niyo pa po ba yung 2:00? Yes. Kaya lang Hindi pa bukas, may mga ata. sis, ano natin bukas? Oo, Ay, mamaya pala. O oo. sige, mga Okay, maraming muna yung salamat sa recording. inyong Sige po. Bible, pakikinig. shalom. Biblia, salawam. Shalom.